mo ba sa bahay bata ng aking ina, hubad akong babalik roon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Chapter 2 verse 3, ang sabi po ng Panginoon dito sa last part, bagaman ako'y kinilos mo laban sa Kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Makikita din po natin sa verse 10 ng chapter 2 yung salita na tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Ano nakikita natin? Nasa kamay ng Diyos ang pag-aalis. Nasa kamay ng Diyos ang pagpapadala ng kalamidad. Nasa kanyang kapangyarihan. Nasa kanyang kontrol. At dito po sa 1 verse number 22, chapter 1 verse number 22, ang sabi po, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ni inari mangmangmang ang Diyos. Sa chapter 2 verse number 10, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Ibig sabihin, hindi kasalanan na isipin at kilalanin natin na ang Diyos ang nag-aalis, ang Diyos ang nagbigay ng mga kalamidad. Halimbawa may dumarating sa ating kalamidad at sinabi natin, ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang gumawa nito upang alisan ako, upang tumanggap ako ng ganitong kasamaan, mga minamahal. Ang sabi po ng talata, kahit po kinilala ni Job na ito po ay ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, sapagkat kilala niya ng malalim kung sino ang Diyos. Alam ni Job kung sino ang Diyos. At ang sabi ng talata, hindi nagkasala si Job sa lahat ng salitang ito. At ako po'y naniniwala na maging yung pagluluksa ni Job, yung pag-aahit ng kanyang ulo, yung kanyang pong pagkapatira pa, bagamat siya po ay mayroong ganoong actuation o ganoong pagpapakita ng pagluluksa, mga minamahal, hindi pa rin siya nagkasala. Sapagkat hindi pagkakasala ang umiyak, hindi pagkakasala ang maging malungkot. Ang pagkakasala ay ang itakwil natin ang Diyos sa mukhaan, ang ating questionin ang Diyos sa ating buhay, ang pagdudahan natin at alisin natin ang tiwala natin sa buhay natin sa ating Panginoon. Alisin natin ang ating tiwala sa ating Panginoong Diyos. Yun ang ating kasalanan. Ngayon, yan po ang ating nakikita. Sa ilalim po ng puntos na ang katotohanan sa likod ng karanasan ng mga kalamidad sa buhay ng Kristiyano, nakita natin ang kontrol ng Diyos, ang kamay, ang kapangyarihan ng Diyos sa mga bagay na ito. Pangalawa po sa ilalim ng puntos na ito ay ang kadahilanang espiritual sa pagdating ng mga kalamidad sa buhay ng Kristiyano. Ang kadahilanang espiritual ng pagdating ng mga kalamidad sa buhay ng Kristiyano. Chapter 1 verse 11, chapter 2 verse number 5. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay, ngayon, galawin mo ang lahat ng tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. Chapter 2 verse 5. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. Ang kadahilan ng espiritual ng pagdating ng mga kalamidad sa buhay ng Kristiyano. Number 1, ito ang layunin ng kadiliman, ito ang layunin ng kasalanan, ito ang layunin ni Satanas, ang maitakwil ang Diyos sa buhay ng Kristiyano. Ang pagdudahan natin ang Diyos sa buhay natin. Ang mawala ang ating tiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang tayo tumingin na lamang ng mababaw sa ating nararanasan. Ang maramdaman natin na hindi tayo karapat-dapat dito to the point na ating questionin, ating tanungin, ating talikuran, ating itakwil ang Diyos sa buhay natin. Mga minamahal, sa bawat kalamidad, sa bawat paghihirap, sa bawat sakit, sa bawat hapdi na ating nararanasan, mga minamahal, ang isang layunin ng kadiliman sa buhay natin ay ang maitakwil ang Diyos sa buhay natin. Kaya mga minamahal, tayo po ay magmalay, tayo po ay magbantay. Ay, katulad po ngayon, COVID-19. Ano ang lumalabas sa ating bibig? Ano ang lumalabas sa ating isip? Ito ba ay pagtalikod? Ito ba ay pagrebelde? Ito ba ay pagtatwa? Ito ba ay pagtatakwil? Ito ba ay pagsisi sa Diyos?
Ito ba'y paninisi sa iba? Ito ba'y paninisi sa kapwa? Ito ba'y paninisi sa tao? Ito ba'y paglalagay ng blame sa iba? Mga minamahal, makikita po natin na ito ang puso ni Satanas. Makikita natin dito na inaatake ni Satanas ang Diyos. Naroroon po ang pag-atake ni Satanas sa Diyos. Ang isip ni Satanas ay ganito, ang Diyos ay sinasamba, sinusunod, hinahanap at pinapahalagahan ng mga anak ng Diyos dahil sa kanyang mga ibinibigay, dahil sa kanyang mga pagpapala. Opo. Kaya naman yung mga anak ng Diyos na yan, kaya naman yung mga yan ay sumasamba sa iyo, kaya ka lang naman mayroong mananamba, kaya lang naman mayroong sumusunod sa iyo, ay dahil ng ibinibigay mong temporal na bagay, dahil ng iyong mga pagpapala, dahil ng kabuhayan, dahil ng economy, dahil ng kapamilya, dahil ng family, dahil ng kalusugan, dahil ng vitality, dahil ng health. Pero kapag inalis mo ang lahat ng yan, tiyak ko, wala nang dahilan ang mga taong yan para maging mapagmahal pa sa iyo. Alam natin na ito'y pag-atake sa kung sino ang Diyos. Opo. Ngunit makikita natin na itong akusasyon na ito ni Satanas, ay siya rin kanyang ginagamit para magkaroon ng mananamba. Inaakusahan niya ang Diyos na kaya lamang ang Diyos ay mayroong mananamba ay dahil sa ibinibigay mo. Pero ang totoo, ito din naman ang ginagamit niya para sa magkaroon ng mananamba. Chapter 4, verse 8 to 9 ng Matthew. Chapter 4, verse 8 to 9 ng Matthew. Matthew chapter 4, verse 8 to 9. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamana sa kanya ang lahat ng kaharian na sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikay magpapatira pa at sasambahin ako. Nang magkagay, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Makikita po natin dito na iniisip niyang katulad lamang niya ang Diyos. Pero malaking kahangalan na isiping ang Diyos ay meron lamang mananamba dahil lamang ng kabuhayan, dahil lamang ng kapamilya, at dahil lamang ng kalusugan. Mali pong isipin natin ito. So, nakita natin dito, upang maitakwil ang Diyos sa buhay ng Kristiyano. Pangalawa, ito naman po ang layunin ng Diyos kung bakit hinahayaan niya na ito yung mangyari sa atin. Chapter 1, verse 20 to 22 ng Job. Balikan po natin mga minamahal. Malapit na po tayong magtapos. Chapter 1, verse 20 to 22. Nang magkagay bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad ako lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon na nagalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Chapter 2, verse number 10. Nang magkagay, sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay na Diyos na hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Number 1, pangalawa na nakikita natin, opposite po ng layunin ni Satanas ay ito, upang maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos, upang mailantad, upang kuminang ang kaluwalhatian ng Diyos. Si Satanas ay nagkakaroon lamang ng mananamba dahil sa kaya niyang ibigay na kabuhayan, kapamilya, kalusugan at laman. Wala nang maiaarong dahilan si Satanas bukod sa mga ito. Mga pansamantalang mga bagay lamang ang kaya niyang ibigay. Ni hindi niya kayang ialok ang mismo niyang sarili bilang dahilan ng pagsamba sa tao. Ngunit ang Diyos ay mayroong mananamba hindi dahil ng kabuhayan, kapamilya at kalusugan. Mayroon siyang mananamba, may mga taong sumasamba sa Kanya, nagpapahalaga sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, sumusunod sa Kanya, dahil sa kung sino siya at dahil sa kanyang mga walang hanggang pangako, awa at biyaya, mga espiritual na pagpapala na hindi nahihipo.
Ang pinakamataas, pinakamalalim, pinakamalapad, pinakamaluwang, pinakamatinding pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos ay hindi kabuhayan, hindi kapamilya, hindi kalusugan. Ang sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mawawala ang kabuhayan, mawawala ang kapamilya, mawawala ang kalusugan. Ngunit ang Diyos ay pag-ibig pa rin sa buhay natin. Sapagkat kanyang ibinigay mismo ang kanyang sarili para tayo maligtas, para tayo makasama ng Diyos sa walang hanggan, para tayo maka-fellowship ng Diyos sa walang hanggan, para mapatawad ang ating kasalanan, magkaroon tayo ng walang hanggang buhay sa piling niya. Mga minamahal, diyan kumikinang ang Diyos. Hindi lamang upang maihayag ang kanyang kaluwalhatian, kundi upang ang gintong karakter sa buhay ng Kristiyano ay mahubog. Upang mahubog ang gintong karakter sa buhay ng Kristiyano. Job 23 verse number 10. Job 23 verse number 10. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nalalakaran. Kahit hindi ko alam at naiintindihan itong buhay na ito na nararanasan ko. Sabi ni Hope, ngunit nalalaman niya ang daan na aking nilalakaran. Pagka ako'y kanyang nasubo, ay lalabas akong parang ginto. Makikita natin sa kanyang pagsamba at sa kanyang mga pananalita, makikita natin ang nahubog, ang buong-buong gintong karakter sa buhay ng Job. Number 1, ang pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat. Hindi dahil ng mga temporal na bagay. Sabi po ng chapter 1 verse 21, chapter 1 verse 20 to 22, sinamba ang Diyos. At sabi po ng verse 21, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Makikita natin ang pag-ibig ni Job sa Diyos ang higit sa lahat. Ang pinakamataas sa commandment, ang pinakamataas na layunin ng ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos ay ang ating pag-ibig sa Kanya. Isang karakter na nagawa ng Diyos tayong mahalin. Nagagawa nating mahalin ang Diyos na hindi dahil sa ating nakikita, hindi dahil sa mga material na bagay, kundi dahil ng mismong Kaniyang persona at ang Kaniyang pagmamahal na iminahal sa atin sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak. Hindi naman minahal tayo ng Diyos kahit walang nakita sa ating dahilang kamahal-mahal. Ang meron tayo kasalanan, pero tayo kanyang inibig at minahal. Kaya mga minamahal, naririto po ang pag-ibig sa Diyos at naririto din po ang karakter ng pagpapakumbaba sa Diyos. Yung malalim na pagpapakumbaba sa Diyos. Sa verse 21, makikita natin, sabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad na babalik ako roon. Tinanggap at tinatanggap niya ang realidad ng ikli ng buhay sa ilalim ng takda ng Diyos. Hubad akong lumabas, hubad akong aalis. Naroroon madadama natin ang pagpapakumbaba at pagkilala niya sa ikli ng buhay sa ilalim ng takda ng Diyos. Makikita din natin dito sa pagpapakumbabang ito ang pagkilala niya ng katapusan ng lahat ng tinatangkilik na meron siya sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi niya, ang Panginoon na nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. May katapusan ang aking tinatangkilik sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at siya ay may karapatan sa lahat ng ito. Hubad ako lumabas, hubad akong babalik. Alam niyo po, tingnan po ninyo itong bagay na ito. Parang sinasabi ni Job sa salitang, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad akong babalik ako sa lupa ng hubad. Sinasabi niya, hindi ako mas mahirap. Hindi ako mas mahirap sa aking pag-alis kaysa sa aking pagdating. Hindi ako mas mahirap sa aking pag-alis kaysa aking pagdating dahil ako'y dumating na hubad. Aalis ako hubad. Anong nakikita natin? Malalim na pagpapakumbaba
sa kapangyarihan, sa karapatan ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Makikita natin sa verse number 21, yung katotohanan ng ang kamay ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang kamay ng Diyos, kung bakit may pagpapakumbaba doon, ay nakikita niya ang kamay ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-alis. Ang kamay ng Diyos ang makikita natin sa lahat ng pagbibigay, sa lahat ng pagtanggap na meron tayo. Ang kamay ng Diyos ang makikita natin sa lahat ng pag-aalis. Wala akong puhunan, wala akong akin. Yan po ang ating nakikita. And lastly, upang mapuri ang Diyos sa lahat ng panahon. Imagine ang buhay natin, mga anak ng Diyos, at buhay ng mga tao. Kung ang Diyos ay pinupuri lamang sa panahon ng kalusugan, panahon ng kaalwanan, panahon ng kaaliwan, panahon na maganda ang kalagayan. Nasaan ang rilag ng Diyos sa ganung sitwasyon? Kaya dito, kung bakit hinahayaan ng Diyos itong mangyari, upang mapuri ang Diyos sa lahat ng panahon. Sapagkat dito sa chapter 1, verse number 21, karapat-dapat purihin ang Diyos sa panahon ng pagbibigay. Chapter 1, verse 21, karapat-dapat purihin ang Diyos sa panahon ng pag-aalis. Hindi natin dapat nakawan ng puri ang Diyos maging sa panahon ng kahirapan at panahon ng pag-aalis at panahon ng paghihirap at panahon ng hapdi. Makikita natin dito na karapat-dapat siyang purihin sa panahon tayo itinutulak ni Satanas sa itakwil ang Diyos. Sa panahon tayo pinupwersang itakwil ang Diyos, sa tayo natutuksong itakwil siya, doon lalo dapat nating purihin ang Diyos. Hindi dapat nakawan ang Diyos ng pagpupuri lalo na sa panahong madilim ang buhay. Mga minamahal, karapat-dapat ang Diyos sa pagpupuri. Dahil sa kung sino siya at kung ano ang meron siya sa walang hanggang ipinangako sa atin. At gayon din po naman, upang bigyan si Satanas ng kahihiyan sa kanyang kahangalan. Bakit hinahayaan ng Diyos si Satanas na pauli-uli sa mundo na ito? Upang bigyan siya ng kahihiyan sa buhay nating mga anak ng Diyos. Alam niyo po, kung inyong titinan ang mukha ni Satanas pagkatapos ng lahat ng ito, napahiya siya. Mga kapatid kong minamahal, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, kahihiyan ang para kay Satanas at hindi pagkampi. Kapurihan ang para sa Diyos at hindi pagtatakil. Nawa po, tayo man po ay mga mananampalataya. O tayo man po ngayon ay sabihin na natin, ngayon pa lang natin nauunawaan ng Diyos sa buhay natin. Sana'y kausapin tayo ng Panginoon. Iisang panawagan ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay nasa panahon ng pagkakasala o pagtalikod, tinatawag ka ng Diyos na muli siyang pahalagahan sa buhay mo. Kung ikaw naman ay matuwid o nasa ayos ang buhay at nararanasan mong kalamidad, hinuhubog lang ng Diyos ang iyong pagkatao. Pinatitingkad lang ng Diyos ang kanyang galing at husay, ang kanyang ganda. Kung ikaw naman ay hindi mananampalataya, hindi mo alam kung saan ka pumunta pag namatay, tinatawag ka ng Diyos sa pagsisisi. Manumbalik ka sa Kanya. Alisin mo ang mga Diyos-Diyosan sa buhay mo. Muli mong tingnan ang halaga ng Diyos na iyong itinatwa at hindi mo hinanap sa buhay mo. Tinatawag ka niya magsisit mananampalataya sa Panginoong Kristo sapagkat siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Siya'y nagkatawang tao para sa iyong kasalanan, para sa iyong buhay, upang ang hindi mo kayang gawin na matuwid na buhay at ang kasalanan dapat mong bayaran ay kaniyang gawin para sa iyo. Ang hinihingi niya at inuutos siya sa iyo, magsisi ka ng iyong kasalanan, tanggapin mo siya sa iyong buhay upang makita mo at maranasan ang sarap at ganda ng Diyos at luwalhati ng Diyos sa iyong buhay. Salamat po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Tayo pong natin tumungo, tayo po manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa aming pag-aaral. Nawa'y pinagpala mo kami sa oras na ito. Nawa po'y nangusap kayo. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Sapat upang kami po'y mapang-usapan at parating ang mensahe ninyo sa aming buhay. Lalo na po sa panahong ito na amin pong nararanasang krisis dahil po ng COVID-19.
Sana po aming Panginoong Diyos, ang aming isip at puso ay kontrolado ng iyong mga salita. Amang banal, ang lahat ng ito'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.